Magandang lalaki ho ako. Ang sabi ng nanay ko sa akin nung nabubuhay pa. At talagang pinanindigan ko po yan. Naniwala ho ako sa nanay ko. Walang pasagan ng trip, patay na nanay ko, ha. Huwag kayong against. Sabihin ko sa nanay ko, dalawin kayo. Magandang gabi yun sa inyo, Brother June Banag po inyong kasama hanggang mamayang alas 11 ng gabi. It's a Friday! Thank you, Lord! Salamat! Bukas ay Sabado, pwedeng gumising ng 1:00 ng hapon pagkatapos ng lunch para hindi maghugas ng pinggan. Nako, kasama po ng ating mga barkada ang buong production staff ng Dr. Love Radio Show sa pamuno po ng ating producer, si Jake Bakud, ang ating mga direktor, ang ating technician, buong production staff. Tutulungan po tayo na maitawid ang programa hanggang mamayang alas 11 ng gabi at sana po ay marami tayong mapulot na aral. Hindi pala mapulutan, inuun pala yun. Mapulot na aral at mga informasyon dahil mamaya meron tayong mahalagang panauhin buhat po sa Cofradia de Nuestra Señora de Aranzazu. Yan po ay dyan sa Diocesan Shrine of Our Lady of Aranzazu, dyan po sa San Mateo Rizal, sa gitnang Bayan 2. At siyempre po, marami tayong aalamin ng mga kwento-kwento, mga kasaysayan, bakit tinawag na Nuestra Señora de Aranzazu. Yan. At sapagkat Biyernes ngayon, matutuwa ho ang ating direktor, si Direk Joey, dahil ang music na ating itatampok ay mga music na talagang matagal na niyang hinahanap. Yan. So, tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila. Ibig sabihin, sa Metro Manila, sa Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa. At tayo po ay kasabayang napaparood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 Radio 5 True FM. Pakishare din po ang live stream ng ating episode tonight. At siyempre kapatid, i-follow po, i-like, i-share ang ating social media accounts. Dito po ninyo mapapanood, mga platforms po ito na pwede nyo mapanood ang mga programa natin dito sa 92.3 Radio 5 True FM kasama na ang Dr. Love Radio Show. Ito ay at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, sa Threads, Instagram, Facebook at TikTok. And huwag po ninyong kakalimutan mag-subscribe sa Radio 5 True FM YouTube channel. Para naman po sa mga gustong makibahagi sa ating programa sa pagbibigay ng kanilang mga kwento ng buhay, kasaysayan ng buhay, liham kasaysayan, problema na gusto nyong idulog sa ating programa, magpadala lamang po ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya ay tumawag po sa ating hotlines 863-15788 at 863-16674. Sa dami ng sinabi ko, baka ho nalimutan nyo na ang pangalan ko. Ako ho si Jake Bakud. Ako po si Brother June Banaag, ang inyong makakasama hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Pagbabalik natin, ihahatid namin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Biyernes. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Biyernes, 12 ng buwan ng Hulyo. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 10 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 16 hanggang 23. Tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat.
Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat kayo'y dadakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin, upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsasalita, sapagkat ipagkakaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo. Ipagkakanilo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak, at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang Anak ng Tao. Giliw ng mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. 9 minutes before 10 o'clock. At syempre ho, sa bahaging ito ng ating programa, nako, painitin natin ang konti ang ulo natin. Ito po ang isa sa mga kasaysayan na mga nagaganap sa ating kapaligiran. At ito itinampok po sa programang Face to Face sa TV5 na inyong mapapanood Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At meron po itong replay sa Signal TV 1PH, Channel 1 mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. At kung nais po ninyong magkomento, maaari kayo magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya ay mag-comment po sa ating live stream. Maaari din po kayong tumawag sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Narito ang ating episode ngayong gabi sa Pez to Pez, Hirit ni Dr. Love. Ang title po ng ating episode, Stop, Look, and Move On. Alamin natin ang kasaysayan sa likod ng episode na ito. Kuya Joe, ano ho ang problema nyo at sinong inirereklamo ninyo? Ang dati ko pong kinakasama. Bakit? Ano nangyari? Kasi itong huli po, pinabutas, totoo siya, may nakakita po kasi, pinabutas na po yung dalawang gulong ko sa pinanakaw yung helmet. Gulong ng motor? Gulong ng motor. Dalawang gulong po. Gaano mo na katagal na kinakasama itong? Almost 1 year po. Almost 1 year. Girlfriend, boyfriend kayo? Hindi po, nagsama po talaga kami. Nagsama. Okay. Hindi, pero hindi kayo, nag-live-in kayo? Opo. Nagkaanak po ba kayo? Hindi po. May anak po siya sa ano po. Sa una? Sa una po. Kuya Joe, sa isang taon na yon, bakit parang galit na galit ka sa kanya? At bakit niya sa tingin mo gagawin niya ang mga ganitong bagay sa'yo? Nung nagsasama po kasi kami, ang wala na pong ginawa silang maghipag. Puro inom. Dati po akong dati po akong may mini grocery na naubos na lang po yon kasi wala nang ginawa. Na-bankrupt po. Nang dahil sa bisyo niya. Opo. Pati ako natuto na rin uminom. Uminom. Uminom, sugal. Kasi ganyan talaga yung tendency eh. Pagka pinakisamahan mo, it's either ma-impluwensyahan ka or matanggal mo siya doon sa hindi magandang ginagawa, 'di ba? Okay. Paano kayo naghiwalay? Ano ba ang pinaghiwalayan nyo finally? Itong huli po,
bankrupt na po. Wala na akong naibibigay doon sa anak niya na diaper o ano, lagi na humainit ang ulo sa akin. Tapos ang masakit po kasi, yung sarili kong anak, umalis po. Nakita nung bata, hindi ko na namalayan. Doon ako, sa kuya ko, doon ako magta-transfer. Sabi ko, hindi ko na nalaman ko na lang doon sa teacher, sa mga kamag-anak, yung sama ng loob na sa amin. Doon po, umalis yung anak ko. Ilan taon tong anak ninyo? 13 years old po. 13 years old. Nagkaroon ng sama ng loob sa inyo dahil ang Nakikita feeling niya po, niya... laging inom, ganun. Oo, hindi napabayaan Pati siya. ako natutong uminom magsugal. Minsan may ano yan, Kuya Joe, ha? Dahil kung tayo ay nasa tama namang edad at alam na natin ang mga gusto nating gawin, pero may mga taong may hina pagdating sa pag-ibig, ha? Tama po. So, pwede talagang ma-impluwensyahan. Ilang buwan na kayong hiwalay? Almost 2 months na. 2 months pa lang. Ako Ikaw yung- ba ay hindi nakapagpaalam ng maayos kay Len? Nakipaghiwalay ng maayos? Kasi baka pwede yun dahil baka kaya siya nainis sa'yo. Hindi, kasi ang huli namin, nag-request pa nga sa akin na bigyan ko anak niya ng diaper, gatas, load. Sabay sasabihin niya sa akin, may bago na akong kinakasama. Yun po yung masakit. May bago na akong kinakasama. Sabi niya. Opo, yun po sabi niya. Siya ang dating partner ni Joe na hindi pa raw maka-get over. Len, totoo ba to? Halika nga rito. Sinungaling ka! Sinungaling! 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 Kaya po sa Wartec pa talaga yan. Sinungaling ka! Wartec. Len, totoo bang ginugulo mo pa rin si Joe kahit hindi na kayo nagsasama? Ang totoo po niyan, sinungaling yan. Bakit, Ate Len? Anong problema? Bakit sinasabi mong sinungaling? Nakipaghiwalay na po kasi ako sa kanya. Hindi niya po matanggap yung totoo. Yung totoo po yun na nakipaghiwalay na ako sa kanya. Siya po hindi nakamaka-move on. Sinisira niya po ako kahit saan po. Sinisira niya ako, pinapahiya niya po ako, minumura niya ako, sinisigaw-sigawan niya ako. Okay, pero 2 buwan pa lang kayong, sino ang nakipaghiwalay sa inyo? Ako po. Okay, so ikaw. Kuya Joe, ang totoo, sino Yung ba ang totoo. nakipaghiwalay talaga? Gaya po ng binanggit ko, nung sinabi niya na mayroon na sa ibang kinakasama, after ko na magbigay ng gatas, diaper sa mga anak niya. So, Ate Len, kung wala ka ng pagtingin, ang dating kasi sa amin na sinasabi ni Joe, ay kinahuyan mo pa rin siya, pero may kinakasama ka na pala. Totoo ba ito? Wala naman po akong kinakasama kasi nasa ibang bansa po yun. Siniraan po niya. Pero sinabi mo sa text mo na meron ka na. Ayaw ko na po sa kanya kasi siloso po siyang sobra. Siloso po siyang sobra. Okay, Lagi pero- po niya akong, pinapaya po niya ako lagi, kaya iniwan ko na po siya. Yung ugali po niya ayaw ko, masama po. Demonyo po yan eh. Demonyo ang ugali mo! Bakit hindi ikaw nagreklamo kung sa tingin mo nauna ikaw po ang siya eh. tama? Nauna siya. Dapat po ipabarangay ko yan. Iniisip ko naman, Wartec po kasi sila. Wartec po sila, lalo yung hinihipag niya. Yun po, ayoko kasi ng gulo. Kasi kilala po ako na tahimik na tao lang po. Nang nagkasama po kami, doon na nagkagulo-gulo buhay ko. Kasi wala nang ginawa, laging inom. Ay, hindi po. Kaya po ako nagiging war break kasi po yan, pag hindi pinagbibigyan, inaharas po ako niyan. Anong mga pagbibigay? Ano yung mga hindi pinagbibigyan, Ate Len? Katulad ng... Sa kama po. Kuya Jojo, totoo ba to? Ganyan po ang utak ng mga yung lagi kasing lasing yan eh. Natuto Kaya lang di po na- ako di- maglasing dahil din po sa kanya. Bago po Kasi lagi po siya nagsiselos. na po yan. Bago po nakakilala. Saan ba kayo Sa pagsiselos nagkakilala? niya. Dati po ko silang customer. Nung kinakasama niya pong engineer, Oh. customer ko lang po dati yan. Saan? Sa tindahan mo. ko. Okay. Ngayon, nung time na po ng pandemic, walang project yung engineer, hindi nakabalik sa abroad. Lagi kinaibigan ako,
Doon nangungutang sa tindahan ko, umaabot ng 30,000. Sino? Eto, si Len. Opo. Yung engineer hindi. Silang dalawa. Ay. Hanggang sa kinuha niya yung loob ko, lagi nandun sa tindahan. Yung ginagawa niya sa akin, ginawa niya rin dati dun sa engineer. Lagi niyang inaaway. Lagi niyang inaaway, gumawa siya ng dialogue, sinisiraan niya yung engineer na yun din ginagawa niya sa akin nung wala na ako, boy na ako, wala na. As in, wala na. Okay. Nung napurdoy ka, kasi napurdoy yung engineer, Opo, sinasabi kasi mo. hindi nakabalik. Hindi nakabalik. So Opo. ngayon, nung ikaw naman ang purdoy, Yun. inaaway-away ka na. So, sorry, Ate Len ha, kasi ang hirap deny kaliwat kanan. Hindi natin inaamin. Hindi naman talaga kailangan aminin kasi syempre kahihiyan natin yon. Kaya meron tayong laging mga testigong kasama or kaibigan para magpapatunay. Totoo bang si John naman talaga ang may babae? Sinasabi Meron po mo? siya. May babae si Jo nung kayo yung nagsasama o ngayon lang to? Meron din po yan. John, nang babae ka ba nung panahon na nagsasama kayo? Hindi po. Takot na ako dyan, paano mabay? Nagalit po siya, hindi po niya matanggap, nahihiwalayan ko na po siya. Kaya ginawa po niya, tinawagan niya po, text po siya, chat, doon po sa jowa ko doon, siniraan niya po ako, hindi na po ako pinansin, hindi na po ako pinadalang pera kasi siniraan niya po ako na wag na daw po akong padalan. Kasi gusto ko na rin pong humiwalay sa kanya para doon na lang po sa jowa Kasi ko. fordoy na po eh. Hindi po. May gusto ko kasi dyan, kaya ka nagsisinungaling. Ikaw ang sinungaling! Sinungaling ka, sinisiraan mo ako, magkasama tayo. Sinisiraan mo! tayo. Sinichismis mo kami, di ba, na may relasyon? O may relasyon naman kayo, bakit ka umaangkas Paano mo sa nasabi motor yun? niya? Magkaangkas lang sa motor, may relasyon na? Oy, bakit nakaya ka sa kanya? Ba, siyempre, malalaglag ka po. Ay, ba't nakaya ka pa? Babalik ka! Kaya harapin mo, head to time. Harapin mo, head to time. Ate Donna, maaari mo bang ikwento sa amin ang nakita mo habang nagtatali ka ng buhok? Opo. Kasi po, Okay. nung magkasama Oo, kaya kami niyo. niyan, sa time nung sumba na yon, nasa labas po kami. Magkasama kasi magkaibigan nga po. Kailan kami lang dati. ito? Mga 2 weeks na po siguro yun. 2 weeks na. Tapos may kausap yan sa phone. Hindi niya alam naka-loudspeaker siya. Eh narinig ko sabi nung kausap niya, saan po yung banda yung motor? O ano ibig sabihin nun? O, di ba? So narinig mo na parang may kausap May kausap sila siyang tungkol lalaki sa po. motor saan nakaparada. Opo. So parang sinasabi mo na meron silang krimen na gagawin dun sa motor. Parang may plano, may balak. Ate Len, totoo ba yan? Sol-sol ka kasi dyan. Ay, nako! Kasi libre yung angkas mo. Baliktarin. Siguro, inaangkas ka rin. Pati sa kama, kinaangkasan ka rin. Pagpag-ibig talaga, no? Complicated na buhay. Pero kahit na gano'n, ang sarap pa rin umibig. Di ba? Si Joe, may plano ko bang magkabalikan kay ni Len? Hindi na po. Ang mas malaga po sa akin yung anak ko at maibalik ko yung nawala sa akin. Okay. Len, wala ka ng plano na magkabalikan pa kayo? Sayang naman yung pinagsamahan niyo. Hindi na po, basta tantanan niya na po kami. Tantanan niya na po ako, wag niya po kung siraan ng siraan. Okay. Well, ito yung kaso ng mahirap bumitaw, no? Minsan, hindi ko sinasabing si Len, minsan may mga pagkakataon na ganyang sitwasyon na gustong to get even, makaganti nung isang nasaktan, nung isang iiwan, gumagawa ng bagay na ikasasama ng loob ng kaniyang dating karelasyon. Mayroong ganong pagkakataon no? Ganyan talaga nagmamahal Minsan pagka yung matinding pagmamahal mo sa kanya, napalitan ng matinding galit. Ganon, parang gusto mong just to get even, makaganti ka lamang. Len, anong pinagkakakitaan mo ngayon? What's your story, Anong hanap buhay mo ngayon? Wala pa po ngayon kasi Ngayon, wala siniraan pa. po niya ako Ikaw talagang, ikaw talaga, Joe, ang may kagagawa ng lahat, At ngayon si Len, sabi ni Len, gusto niya magkabalikan na lamang sila nung kanyang dating boyfriend. Yung ba yung engineer, Len? Nagbibigay din siya sa'yo. Nagbigay po yan.
Nagbigay po yon. Sinira niya po nga ako eh. Oo. Kung Hindi na mo po, siniraan, sinabi po di niya, hindi tuloy wag na sana po ako yung padalahan. pagbibigay Sige sa ko kanya. na po kasi nakukonsensya na rin po ako. Tama Dapat na po, hinayaan niyo na lang Sabi po ko kami, tama, hinalaan napigilan niyo lang mo na, po ako. kawawa yung tao. Sana siya na po nakamukon, pinabayaan niyo na lang ako na eh. makakuha dun sa engineer, sinisiraan mo eh. Dapat kasi patuloy na yung suporta ng engineer sa kanya. Kaya nga gusto niyang balikan yung engineer. Di ba? Well, anyway. Len, siguro mas maganda, umisip ka na lang ng hanap buhay na regular na maipagmamalaki mo na sinuportahan mo talaga yung anak mo. Huwag mo nang iasa ka engineer. Di naman anak ni engineer yun. Nagtitinda-tinda naman po ako eh. Hanap ka na lang ng trabaho na regular na susweldo ka. At saka, isang bagay lang, Glenn, huwag ka magagalit ha. Inoobserbahan ko lang, napakahirap mong maging kapartner sa buhay. Hindi po, sinungaling lang po yan. Ganyan ang pag-ibig talaga. Nako, mga kapatid na mga nanonood ngayon, pag-aralan niyo po, wag na muna tayong magkubit sa isang tao at magli-live-in tayo kung hindi natin kilala ang ugali at mauuwi lang tayo sa sakit ng ulo. Para sa iyo, Jo, isang bagay na lang maipapayo ko sa iyo, ha? Iligtas mo ang relasyon mo sa iyong anak na lumalaki na naghahanap ng father image. Mas importante ang anak mo kaysa kay Len, kaysa kanino man sa mundo. Opo. Yun ang buuin mo. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman, Mama Carla. Just to make it clear, para lang malinawan natin, ho. Itong si Joe ay dating, meron siyang negosyo. Meron siyang parang grocery, maliit na grocery. Nung itong babaeng si Len may karelasyon na engineer na wala ng hanap buhay yung engineer, nangutang kay Joe. Nang wala ng hanap buhay yung engineer, inilaglag ni Len yung engineer at nakipagrelasyon siya kay Joe. Nang maubos na ang paninda ni Joe, nag-away na sila. Ayun, ganun ang pattern, ano? At ngayon, nagbabalik sa engineer na nasa abroad, itong si Len, at nangangahoy na. Ayun, nangangahoy na. At sabi naman ito si Joe, hindi po pwede. Sasabihin ko kay engineer na kinakahuyang ka lang yan. Wala kasing hanap buhay na matino itong si Len. Kaya iniaasa lahat, pati yung gatas ng kanyang anak, iniaasa sa lalaki nagmamahal sa kanya. Ano ang inyong opinion? Pwede kayo magpadala ng mensahe sa ating programa at ipadala lamang po ang inyong mga opinion sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya sa mag-comment po kayo sa ating live stream or tumawag sa 863-15788 at 863-16674. 10:06. 17 minutes after 10 o'clock sa programang Dr. Love Radio Show na tayo po ay nasa pangalawa tuling bahagi na ng ating programa. At bago natin i-introduce sa inyo ang ating panauhin, very interesting ating topic ngayon. No? Patingin lamang natin ang mga barkada ho ng ating kaibigan si Beth Pernasita. Siguro ito mga taga San Juan ito. Kaibigan natin si Beth Pernasita, isa sa mga pilgrims natin. Nice bumati kay Joseph Aquino, Nelson Valerio, Leo Caparaz. Magandang gabi rin kay Nakni Aaron, Rosana Razon, Mr. Hector, Ronnie Pamintuan, Shirley Angeles, and Edwin Crisostomo. Ayan, magandang gabi sa inyo. At kayo po ay nakikinig sa programang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banaag hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Ang programang ito ay sumasa inyo Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Ano ba yun? Yung aking apo, si Mateus Von Bautista, nakasama ko minsan doon sa wake ng aking pamangkin sa San Mateo. And very interested ang bata doon sa iba-ibang mga santo. He has a lot of collection of images of saints. Parang lolo niya. Naikwento ko na ang parokya na pinakamalapit doon sa aming pinuntahan ay ang parokya ng diocese, actually. Diocesan Shrine of Our Lady of Aranzazu, no? Sa San Mateo, Rizal. Hindi ko alam, mas kabisado nung aking apo yung story ng Aranzazu.
And so ngayon, nag-anyaya po tayo ng mga kaibigan natin buhat po sa Diocesan Shrine ng Our Lady of Aranzazu para ho makakwentuhan natin to give us more information about this image, about this title of the Blessed Mother, and the activities that they have in their local parish. Pabatiin natin muna ngayon si Christian Robles, ang ministry head ng Diocesan Shrine and Parish of Cofradia de Nuestra Señora de Aranzazu. Christian, magandang gabi sa iyo. Ay, mas maganda siguro kung lalagyan natin ng audio yung microphone ni Christian. Okay. Christian, good evening. Good evening, Brother Ju. Yeah, that's good. Okay. Ikaw ang ang head ng ministry ng Diocesan and Parish of Cofradia de Nuestra Señora de Aranzazu. Shrine Ministry Head po ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Aranzazu. Our Lady, and that's a parish of Our Lady of Aranzazu. A shrine and parish. Oo, it's a diocesan shrine at the Yes, same po. time. Okay. Mamaya pagkwentuhan natin yung story behind Our Lady of Aranzazu. We also have the president of Cofradia de Nuestra Señora de Aranzazu. Ito yung kapatiran ng organisasyon ng mga deboto. We have Spencer Matthew Zuniga. Spencer, welcome to the program. Magandang gabi po sa inyong lahat, Brother June. Magandang gabi po. Thank you. Yun ba pinakamalakas na audio ni Spencer? Baka hindi siya madinig sa San Mateo niyan. Ang dami nakikinig sa atin sa San Mateo ngayon. Sino ang kura paroko at rector ng shrine ngayon? Si Father Rick Eguia po. Father Rick. Before Father Rick, sinong Si Father Bembol po, and before Rosa, but he passed away. And then si Father Larry passed before Father Bembol. I think it was Father Larry pa ang kura nung ako'y naimbitahan na magbigay ng Lenten recollection. That was several years back. Well, okay. Tell us something about the devotion to Our Lady of Aranzazu. This is not a very, very common title of the Lady of Our Lady, no? Saan hango ang kasaysayan ng Our Lady of Aranzazu? Actually, ang devotion po ng Mahal na Birhen ng Aranzazu, nagsimula po yung devotion niya noong 1469 sa bansang Espanya, hilagang bahagi ng Espanya. So, nagkaroon po si Saint Vincent Ferrer, isa pong santo na may kakayahang mag-predict, no? Hinulaan po niya na magkakaroon ng malaking tagtuyot sa hilagang bahagi ng Espanya. Okay. At doon po, nangyari nga po yun between 1469. So for probably 4 years, hindi umulan sa hilagang bahagi ng Espanya. At isang hapon, noong June 11, 1469, may isang batang pastol, si Rodrigo de Balzategui. Siya po ay nagpapastol ng mga tupa at nakarinig po siya ng tunog ng kampana. At hinanap po niya yung tunog ng kampana, yung akala niya mga tupa. At sa di kalayuan, nakakita po siya ng isang puno na matinik. At isang lugar na hitik sa tinik na masukal, nakita po niya ang imahe ng Birhen ng Aranzazu doon sa taas. At sinabi niyang Aranzazu to en el Espino, which means you are among the thorns. So doon po nagmula ang Aranzazu. Ibig sabihin po niya isang lugar na matinik. Yes. At ito ay sa bundok, Yes sa forest. Yes. Oo. At nung matagpuan po niya yung Birhen, dinala po niya yun, tinawag niya yung mga taong bayan at sinabi niya, nakita ko na ang luna sa ating hinaharap na sakuna. So, nagprosesyon po yung mga taong bayan, kinuha ang imahen, pababa sa bundok, at doon po naganap ang unang himala ng Mahal na Birhen. Bumuhos ang malakas na ulan. Malakas ang ulan. After many years. Kaya she's the patron saint against calamities. Oo, and drought siguro, Yes, no? tagtuyot. Oo. Alam mo yung story niya, parang story ng Our Lady of Montserrat, also in Spain. Yes. Parang ganun din, nakita ng mga shepherd, mga bata na nung gabing yun ay nagliliwanag doon sa isang kuweba doon sa bundok sa Montserrat. At pinuntahan nila, nakita nila yung imahe ng Birhen ng Montserrat, no? Naging pilgrim church din yung lugar na yon. Saint Ignatius of Loyola, nagpunta dyan, at maraming mga popes. Sa Aranzazu, so ito sa Espanya, ito talaga nangyari. Yes po, sa bundok ng Alonia sa Oñati, Espanya. So, probinsya ng Gipuzkoa. Si San Ignacio de Loyola po na isang Jesuita, inalay po niya yung kanyang vow of chastity doon sa simbahan ng Aranzazu, while yung Montserrat naman sa sword. Oo, yung sword niya, doon niya inalay. Actually, yung Aranzazu po at saka Montserrat may similarity sila. Pareho silang nakaupo, tapos may hawak na bilhog. Oh, really? Is that Yes. so? Opo. Oh, okay. So, merong ang isa sa
mapagkikilanlan sa Birhen ng Aranzazu. Nakita ko doon sa amin sa Taguig. Nandun siya sa ilalim ng puno na matinik. May hawak siya na parang bell or something. Pero ang ginagawa ng mga taga sa amin, sinasabitan ng pagkain yung chichirya. Oo, Yes. chichirya. Anong kinalaman doon? Siguro po nag-localize na yung tradition nila. Kasi pistang bata daw po yun kung tawagin sa Taguig. Okay. So mga bata, mahihilig sa mga chichirya, mga candy. So siguro in-adopt nila yung Ayun. tradition. Oo. While sa amin naman po sa San Mateo, aside sa Kakanin Festival every September 9 sa kanyang kapistahan, nag-aalay po kami ng mansana sa kanya kasi she's different from other Marian images because she's holding an apple, which means that Mary is the new Eve, makabagong Eva. So yun po yung theological explanation sa kanya. Sa Peru, meron din pong debosyon ng Birhen ng Aranzazu doon. Ang tawag naman sa kanya ay Birhen de la Manzana, Our Lady of the Apples. Ino-offer nila yon sa mahal na Birhen at sa mga may sakit, binibigay yon after. So kami sa Cofradia si Matthew, every second Saturday, Nagpapamigay po kami ng mansanas every second Saturday. Yes. Second Saturday devotion po. Yun yung buwa ng pamiminto sa mahal na Birhen ng Aranzazu. Parang it reminds me of San Antonio de Padua. Yes. Di ba? Tinapay naman si San Antonio de Padua. Yes, correct. No? Correct. Ganyan katindi ang debosyon ng mga Pilipino sa mahal na Birhen. Ano? Yes po. Doon sa inyo, sa San Mateo, meron bang mga stories na nakalap kayo na nagpapatunay ng himala o pagtugon ng mahal na Birhen sa mga panlangin ng mga deboto? Napakadami po, Brother June. Kasi since before pa lang, canonical coronation pa lang, Our Lady of Aranzazu was canonically crowned in 2017. Ang dami-dami po, umabot po ng 4,000, di ba, yung na-record natin na miracles testimonies, yes. And then pinasa po namin yun sa Vatican as part of the submission of the canonical coronation requirement, di ba? Isa sa mga requirements yes. yan. So, umabot po siya ng 4,000. And nandun po, laman, mga aneurysm, pagaling sa mga sakit, pagbubuntis, fertility, kasama din yung mga exams. Doon po talaga nagkatalo. Ang daming mga pumasa ng bar exams. Really? Yes, kaya po tinuturing po namin siya. We cannot declare Our Lady of Aranzazu as patroness of education on our own. But meron pong school sa amin malapit, yung Batasan School, High School. Marian Youth Movement. Gumawa po sila ng petition to declare Our Lady of Aranzazu as patroness of education. So, and kumbaga, patnubay ng mga guro at mag-aaral. Kasi sa mga answered prayers na nalikom namin. Parang magsisimulang maghakot ng maraming mga pilgrims ang mahal na Birhen ng Aranzazu. If you notice, ang Antipolo ay nakilala bilang Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Tama. So yung mga taong may bagong kotse o kabibili ng kotse, dadalhin sa Antipolo para i-bless. Or yung mga magpupunta sa abroad, mga maglalakbay, pupunta sa mahal na Birhen bago umalis para ma-bless sila, no? At maging safe ang kanilang paglalakbay. So ang Aranzazu, very soon siguro yung mga magte-take ng boards or exam or bar or something, baka dyan din magpuntahan sa Aranzazu. It's a diocesan shrine already. What makes it different from a parish, a regular parish? A regular parish po, it has a parish pastoral council, and then while the diocesan shrine in parish, kasi po nagiging shrine ng isang simbahan kapag mayroong specific yung patron, merong isang imahen doon na naghihimala. And in the case of Our Lady of Aranzazu, she's a very miraculous virgin. So she was declared as diocesan shrine noong 2004, panahon po ni Monsignor Balbago. So she was declared the first diocesan shrine in the Diocese of Antipolo because Antipolo Cathedral was already a national shrine since 1950, while kami po first na diocesan shrine sa Diocese of Antipolo. And that was a big event, no? I remember that. And we are aiming syempre na maging national shrine pambansang dambana since... And this is a diocesan shrine already. And when we speak of diocesan shrines, pinupuntahan talaga yan. Yes. Yung mga pilgrims nagpupunta. Isa sa mga pinupuntahan ko, Diocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe in Pagsanghan, Laguna. Every year, dinadala ko yung apo ko doon. It's a long story. Pero doon naman kami nagpupunta, no? Yung mga shrines na ganyan, pinupuntahan talaga ng maraming pilgrims all over the country, no?
Meron ba kayong mga collections of stories ng mga pilgrims? Dapat nakukolekta natin to, no? Para na ikukwento natin, para nabubuhay yung devotion talaga. Meron kayo naipon ng mga storya ng mga pilgrims from other places, other towns and municipalities, provinces siguro. Yes po, marami pong mga ganong kwento kaming nakalap sa mga deboto ng Mahal na Birhen ng Aranzazu. Kaya nga po, ngayon po, banggitin ko na din po, no, ipinagdiriwang namin ngayon ang 20th anniversary na Shrinehood. Mula ng 2004. 20 years na? Yes po. Yes. Yes Parang po. kailan lang. Opo, parang kailan lang. Kailan lang, Opo. Para po ipagdiwang ito, is gaganapin po namin yung first Aranzazu Grand Replica Procession. Okay. Yes, And so you're inviting all Yes, honors of replicas of Our Lady of Yes, Aranzazu? yes. All over the Philippines, All Brother over the June. Philippines to join. As far as Cebu, meron pong Aranzazu doon, pero hindi po sila makakapunta this year. But for tomorrow, because this is already tomorrow, we Ay, have... bukas na ba yan? Yes, Yes, bukas bukas po. Wow, dapat pala maaga kayo nagpunta rito para na... Na-promote, no? Oo, na-promote natin. Okay. So tomorrow, as far as Nueva Ecija, Baguio, we have 24 images that will participate tomorrow, kasama yung imahe ng simbahan. So there will be a procession. There will be a mass at 6 p.m. to be led by Father Mark Ramos, our isang paring taga San Mateo, and then to be followed by the Grand Aranzazu procession that will feature different images of Our Lady from the different parts of the country. Oo. So, Wow, abalang-abala po kami tomorrow. That's interesting. That's interesting. Yes. So, Yes. magsisimula yan at 6 p.m. Before 6 p.m., marami ng mga activities Yes. sa simbahan. Brother Jun, gusto ko lang pong i-highlight na ang Mahal na Birhen ng Aranzazu po ay patrona ng buong bayan ng San Mateo since 1716. So, 1705 po, dinala siya ng mga paring Jesuita sa amin. Pero ang San Mateo po, ang history ng San Mateo, it was established in 1596. Kasi maraming nagtatanong, bakit San Mateo? Bakit hindi patron Oo. sa San Mateo, di ba? Oo. Kasi nung Agustino, pinalaganap nilang debosyon kay San Mateo at meron yung simbahan niya nakatayo doon sa may ilog. So, laging nasisira yun. Oo. Si simbahan ni San Mateo. At noon pong 1700s, dumating po na-transfer sa mga Jesuita ang pamamahala sa San Mateo. Okay. So, lagi pong binabagyo nun. Napagpasyahan ng mga Jesuita na ilipat yung simbahang bato doon sa current sa lugar ngayon. situation ng simbahan, yung simbahang bato. At nung Oo. matapos po yun, 1705, dinala ni Father Juan de Echazabal ang imahe ng Birhen. At doon nila napatunay na milagrosa ang Birhen. So, the people decided to proclaim Our Lady of Aranzazu as the principal patroness of the town in Of San Mateo. 1760 nung matapos po yung simbahang bato. Saan galing ang imahin? Pinaniniwalaan pong galing yung imahen doon sa Mexico, Acapulco, Mexico. Kasi pag taga-Basco ka daw, kasi Oo. pag taga-hilagang bahagi ka ng Espanya, may devotion ka. So yung mga kapitan ng barko, noon nilalagay nilang imahe ng Birhen ng Aranzazu for the safe travel. Oo. So doon po pinaniniwalaan at ang letran din po, isa po yan, Colegio de San Juan de Letran, mga Dominicans. Oo. Doon din po nanggaling ang isa sa mga matandang debosyon ng Birhen. Oh, so itong imahe na ito, ang original na imahe nung araw pa? Nasa San na- Mateo po. Oo. Yes. Oo. And then yung letran, inadapt din nila yon, Oo. yung devotion. Kaya sa chapel po nila ngayon, nandun po ang imahen din ng Mahal na Birhen ng Aranzazu. But the original is kept sa kumbento. Oo. Hindi binababa. Ay, hindi binababa. Yes. Kasi for safekeeping, maliit lang po siya. Oo. So, ang kalihera na lang ang ginagamit sa procession. Yes po, sa Oo. letran. Yes. Oo, I see, okay. Well, babalik ko tayo, magkukwentuhan pa tayo. At, kung nakikita niyo sa screen ngayon yung mga apples na, will this be available tomorrow? Meron ba mga apples bukas? Second Saturday. Meron po, sa Karosa. Pwede po siguro kayong kumuha umagaw ng dun sa apple doon, Karosa. ano? Pwede kumuha ng apple habang nagpuposesyon. Para magkagulo mga tao. Anyway, babalik ko tayo. Ho? It's 33 minutes after 10. Pangalawang bahagi ng programang Dr. Love Radio Show. We'll be back. Don't go away. Faith, hope, Dr. Love.
So, ganap ng alas 10:34 ng gabi sa pangalawa tuling bahagi ng programang Dr. Love Radio Show. Panauin ho natin ngayong gabi ang ating mga kaibigan buhat sa Diocesan Shrine of Our Lady of Aranzazu sa San Mateo, Rizal, si Christian Robles at si Spencer Matthew Zuniga. Pinag-uusapan ho natin ngayon ang debosyon sa Mahal na Birhen, paano nakarating sa bansa ang imahen at ang debosyon ng Our Lady of Aranzazu. Nabanggit nila na bukas ay merong Grand Marian procession ng mga replika ng Our Lady of Aranzazu all over the Philippines. So that's worth watching tomorrow. Bukas po ang simulan yan right after the 6 o'clock Mass. Nabanggit ko kanina na maraming mga pilgrims ang pupunta sa inyo. Meron ba mga... I have been to a place, hindi ko lang matandaan kung anong lugar yung pinuntahan ko. I've been to a place na meron silang mga tour guides. Kasi very historical yung kanilang church. Lumang-luma na yung simbahan. At pag nalaman nila mayroong pilgrim na nagpunta doon, ginaguide talaga na kinukwento nila yung mga kasaysayan ng simbahan, mga debosyon. Meron bang ganyan sa inyong parokya? Yes po. Ako po yun, actually trabaho namin sa Shrine Ministry na i-cater lahat ng mga pilgrims na dumadayo sa amin. So, we assigned yung mga buses, pag nagbivisit na iglesia, pagka nagmamarin pilgrimage, kasi laging kasama yung parokya namin since we are one of the 6 koronadas ng parokya ng Diocese of Antipolo. So, meron po kami sa Shrine Ministry, we train people to discuss the history, the devotion to Our Lady. That's very good, very good. Because Aranzazu Church is a very historical church as well, since matandang simbahan. Oo. That's very good. Ano ang mga susunod na mga activities ninyo after this Grand Marian procession? After this Grand Marian procession po is naghahanda na po kami para sa darating na kapistahan ng Birhen ng Aranzazu, which is September 9 po. 9, September 8 ang birthday ng Blessed Mother, di ba? The day after naman ang Feast of Aranzazu. Yes. Actually, Brother June, dati May ang fiesta ng Aranzazu sa amin. Kaya lang, kasi noon di ba ang fiesta, tinatapat siya kung kailan masaganang ani ang bayan. So noon May ang Aranzazu. Pero yun nga, na-discover ng dati naming parish priest, si Father Marcel Prudente ata, na ang fiesta ng Aranzazu. Si Monsignor? Yes po. Okay. So, na-discover niya na ang sa Spain pala, September 9 ang fiesta ng Mahal na Birhen. So, pinattern din po niya doon. Ginawa niyang September 9, nung 2000, year 2000. So, ngayon talagang kumusta ang suporta ng tao, ng mga taga San Mateo sa activities ninyo sa simbahan? Napaka-aktibo po ng mga parokyano sa dambana ng Birhen ng Aranzazu. Kung makikita nyo po sa mga paglalakbay ng Mahal na Birhen ng Aranzazu is kasama po ang mga parokyano para samahan at mamintuho sa Birhen ng Aranzazu. At ipakita ang debosyon ng mga taga San Mateo sa ibang lugar at mahikayat silang pumunta sa amin sa bayan ng San Mateo. Ito bang Aranzazu ng San Mateo ay sinasama sa Grand Marian procession sa Intramuros? Yes po, lagi po. Actually, sinasabi nga nila isa ang Aranzazu sa inaabangan dyan dahil masaya ang delegation, yung kanta. Talagang sayawan po kaming lahat. Madami po. Madami. So aside from the novenario before the feast, September 9, ano pang mga activities ng inyong parokya? Actually, ngayon po, Brother June, noong April, sinimula namin yung Lakbay Aranzazu. Lakbay dalaw siya dati. So, dumadalaw siya sa 17 kapilya na nasa sakupan niya. At araw-araw kung saan-saang may napipiling bahay po sila na doon nagsistay ang Mahal na Birhen. At may mga kwento nga ng paggaling, nakakatuwa. Itong nakaraan, na daming nagsabi sa amin. So, during the Lakbay Aranzazu, magkakaroon din kami ng Lakbay Aranzazu for the Vicariate, yung 4 na simbahang nasasakupan ng San Mateo. So, dadalawin po niya yung starting July. And then after that, nagkakaroon po kami ng traditional na panaog. Sabi nga nila, pag bumababa ang Mahal na Birhen, may biyaya. So, pinapanaog po namin ng Mahal na Birhen. Suot niya yung fiesta dress last From year. the retablo? Retablo mayor. Yes. Umiikot po siya, Brother June. Meron siyang mekanismo. Talaga? Yes. So, maganda ang enthronement sa amin. So, pagbaba po niya, magpuprosesyon muna sa buong kabayanan kasama ang mga patron ng kapilya at pagkatapos nun, kinabukasan, linggo, magbibihis po ang mga cofradia members sa upper room sa kanyang silid. Private ito habang nagdadasal ng rosaryo. Ng rosaryo. Yes. Tapos after po nun ay motorcade naman sa buong bayan.
Tapos very after nice. that Very is active. yes, kasi Birhen ng Bayang San Mateo, so we have to kailangan naming pangatawanan yun. So after that po ay yung maringal na pagluluklok o enthronement. And I know ang local government ninyo very supportive diyan sa Tama simbahan, sa mga projects ng simbahan. Yes po. Sino bang mayor ng San Mateo ngayon? Si Mayor Omer Rivera po. Rivera? Yes po. Oo. Bartolome Omer Rivera. Hindi na po. ako napapasyal din. Punta po kayo. Oo, yung Punta po aking kayo, kapatid Brother kasi Joe. nandiyan din sa sa Ampid yata yun, Ampid San Mateo. Parang debosyon na rin ng Mahal na Birhen ng Antipolo itong pagdedebosyon sa Birhen ng Aranzazu. Well, anyayahan natin ang ating mga listeners. Ang kapal ng tao nito. pag-fiesta. Saan ito? During the fiesta po during yan. the fiesta. Talagang pinagkakaguluhan po siya para mahawakan ng mahal May na beso Birhen. manto kayo Yes, dito. yes. Okay. So, gano'ng katagal ito? 9 days ba ito naka-expose ang Mahal na Birhen for beso manto? Ang beso manto po is they can actually Go visit every day. sa kamarin sa likod. Everyday po yan. Sa every day Retablo po yan. Mayor. Yes, Sa Yes, likod. po. Pwede silang yes, pumanik pwede doon. silang umakyat Yes, po. para Oo. malapitan ng Mahal na Birhen. Okay, that's very good. Anayahan natin ang ating mga nakikinig ngayon kahit mga hindi taga San Mateo. We are inviting you all to visit and join the celebration tomorrow. Malaking celebration po ito. Yung mga mahilig magkuha ng mga video at i-post sa social media. Ito ang puntahan nyo para makatulong kayo sa pagkakalat ng debosyon sa Mahal na Birhen, pagkakalat ng debosyon sa Santo Rosario, di ba? Let's invite our listeners. Inaanyahan po namin ang lahat na dumalaw sa aming dambana, makisaya at makiawit ng pamimintuho sa Mahal na Birhen ng Aranzazu. So tomorrow po, inaanyahan po namin kayo makiisa sa kauna-unahang Aranzazu Grand Procession. Matutunghayan po natin ang iba't ibang replika ng Mahal na Birhen ng Aranzazu at maririnig po natin ang mga kwento ng mga deboto kung paano po nila nabuo ang imahe ng Birhen ng Aranzazu. May access ba ang tao bukas before the procession na makita close up o yung mga participants ng mga replika ng Aranzazu? Nandun ba yun sa patio para makita ng Yes tao? po. Pwedeng lapitan Yes, lang? Yes po. At naka-live po ang aming Facebook page tomorrow. Fantastic, fantastic. Well, thank you very much and we wish you the best of luck and Salamat po. sana makapasyal bukas, ano? Pero tingnan natin kung kasi grabe yung traffic dyan, Pihado. Yes po. parang nakita ko na. Sino ba yung minsan nakasama ko dyan sa San Mateo? Nag-perform kami dyan sa may plaza sa harap ng simbahan. Wala na yata yun. Sumalangit na. What's his name? Togo? Yung artista nung araw na kalbo. Artista, komedyante nung araw na sa stage play. No, aside from Pugo, si Togo, si Pugo, and meron pang isa, taga San Mateo. Taga San Mateo siya. Kaya natutuwa ako that. Very close din, malapit din sa akin sa puso ko ang San Mateo because my brother lives Pugak and Tugak. Yun, no? Yes, I remember. Oo. My brother lives in San Mateo, so malapit din sa puso ko yan. And maliit pa kami bata, nagpupunta na kami dyan. Thank you very much for coming and we hope to see you again. Sana before September 9 ay aniyahan natin ang mga kaibigan natin sa Our Lady of Aranzazu para i-remind din ang activities nila at ang celebration ng kafiesta ng Birhen ng Aranzazu sa September 9. Thank you. Naging panauwi natin sa Christian Robles and Spencer Matthew Zuniga. Thank you and send my regards to your parish priest and rector. Yes, Thank you po, very Brother much, June. Brother Yes, maraming salamat sa inyo. Babalik po ang palatuntunang Dr. Love Radio Show. It is now 44 minutes after 10 o'clock. Yan, ang daigdig ko'y ikaw, inawit yan ni Fernando Poe Jr. o si Fernando Poe Jr. At saka si Armida Sigion Reyna. Yan. 47 minutes after 10 o'clock sa programang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banaag hanggang mamaya. Ang paanyaya namin, nabanggit po natin kanina yung mga pilgrimages. Meron po tayong pilgrimage na gaganapin come October 5 and
Ito po ay tatagal hanggang October 21. So medyo may katagalan, 17 days and 14 nights. Magkakasama-sama po tayo. Tayo ay magtutungo sa mga popular na mga Marian shrines, no, sa Europa. So, this is going to be very interesting. The weather is going to be fine. Nagsisimula na pong lumamig yung mga panahon na yan. Buwan ng Oktubre, pasok na po yan ng pasok na yan. Kasama diyan ang fall or autumn. Medyo pasok na yung malamig na hangin. So, mag-enjoy tayo dyan. Pupuntahan natin ang iba't ibang mga lugar sa Europa, ang mga apparition sites ng Mahal na Birhen, kasama ang Fatima, kasama ang Our Lady of Montserrat sa Espanya. Pupunta tayo sa Avila para makita natin ang kumbento ni Santa Teresa de Avila, isa sa mga doctors of the church. Magtutungo tayo sa Madrid, sa Saragossa, sa Barcelona. Pupuntahan po natin ang pinakamalaking simbahan na hindi po matapos-tapos pagkaraan ng mahigit 100 taon, mga 200 taon na yata ginagawa yan, ang Sagrada Familia, no? Makikita natin kung paano nagtagal ang paggawa. Ito ay matatapos next year, ang Sagrada Familia. We are going also to Our Lady of Lourdes sa Grotto de Massabielle. Sa France, we're going to the place where the visionary of Our Lady of Lourdes, Saint Bernadette Soubirous, died, at ang kanyang mga labi ay nandun pa hanggang sa ngayon. Yan po ay matatagpuan sa Nevers, France, kung saan makikita po natin ang kanyang bangkay, ang kanyang katawan, na hanggang sa ngayon ay malambot. Yun. And then, of course, patutungo tayo sa San Giovanni Rotondo para po sa ating pagdedebosyon kay Santo Padre Pio, the very popular modern saint, Padre Pio de Pietrelcina. Makipag-ugnayan po kayo kay Edna Calleja para humalaman niyo ang karagdagang informasyon. Ang numero ng telepono ni Edna Calleja ay pwede po ninyo siyang tawagan ngayon or mag-text kayo sa kanya para malaman niyo po ang further details ng ating pilgrimage sa Europa on October 5 to 21. Ang pangalan po, Edna Calleja. Call her at 0925-752-2230. Ulitin ko lamang po. 0925-752-2230. Si Edna Calleja ang kanyang pangalan. We have 10 minutes before 11 o'clock. Ang awiting usahay, abangan po ninyo sa araw ng Lunes, si Dulce ang magiging panauwi natin. At maglalambing tayo kay Dulce na awitin yung isa sa mga paboritong awitin ko na inawit niya sa stage play na Katie, Minsan Ako Ang Minahal. Yan. Minsan ang minahal ay ako. Yun. Napakahusay. Incidentally, ang kanyang birthday will be on July 20. Meron siyang pre-birthday concert on July 19. Abangan ho natin yan, ang details yan sa araw ng Lunes, no? Bueno, hanggang dito na lamang po sa ngalan ng ating buong production staff, sa ngalan po ng head ng programming and production, si Alvin Maanyo, ng ating kaibigan si Cherry Biling, ating operations manager, ang producer natin si Jake Bacud, direct Joey Perez, ang ating technician ngayong gabi si Ron Cruz, ORAD operator Mike Santillan, PA and avid operator Jairian Manipon. Ito po naman ang inyong lingkod, brother June Banaag, OP, pansamantalang magpapaalam hanggang sa araw ng Lunes. Magandang gabi, maraming salamat, Shabbat Shalom. May each day